Alleluia, 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 Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saaban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Patuloy po tayong magpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang tinatanggap po natin sa ating buhay araw-araw. At patuloy tayong manalangin na patuloy tayong gabayan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno sa ating pang-araw-araw ding buhay. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos bilang mabuti. Kaya pwede mo bang sabihin sa katabi mo o sa sarili mo, mabuti ako. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, mabuti ba ako? Ayan. May kanya-kanyang sigurong sagot, no? Pero tandaan natin, mga kapatid, nung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay may taglay na kabutihan. Alam ng Diyos na pwede tayong magkamali, alam ng Diyos na pwede tayong magkasala, pero alam din ng Diyos na nung tayo ay Kanyang nilikha, may taglay tayong kabutihan. Kaya nga kung ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan, nangangahulugan mga kapatid, na ang kabutihan na ito ay hindi lamang isang pangalan. Ngunit dapat ang kabutihan nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Tanungin ko po kayo ulit, gumagawa po ba kayo ng kabutihan sa kapwa? Sana lahat tayo gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Pero ang tanong, bakit ba tayo gumagawa ng kabutihan sa kapwa? Alam niyo po, minsan may nakausap po ako at ang sabi niya sa akin, Father, ang sarap pala ng pakiramdam kapag nakagawa ka ng mabuti sa kapwa. Kaya sabi niya sa akin, mula ngayon,
Gagawa na ako ng mabuti sa aking kapwa. Pero sabi ko sa kanya, yung paggawa ba ng mabuti sa kapwa ay dahil lamang masarap ang pakiramdam? Pero di ba po dapat mga kapatid, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay dapat tunay na sumasa atin dahil inaalala natin na tayong lahat ay nilikha ng Diyos bilang mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang pakiramdam, kundi yun at ganoon tayo nilikha ng Diyos maging mabuti. At kung tayo ay maging mabuti mga kapatid, itong kabutihan na ito, walang pinipiling oras at pagkakataon. Bakit ko po sinasabing ganito? Dahil may mga pagkakataon mga kapatid, na madaling magpakabuti kung may mga taong nakatingin sa atin. Tama po ba ako? Madaling maging mabait, madaling gumawa ng tama, madaling magmahal, madaling umibig, lalo higit sa lahat kapag may taong nakatingin sa atin. Bakit? Dahil masarap sa pakiramdam na kapag sasabihan tayo, alam mo, ang bait-bait mo. Alam mo, tumutulong ka. Alam mo, mapagmahal ka. Pero hindi nga ho pakiramdam ang paggawa ng mabuti. Ngunit, ang paggawa ng mabuti, may nakatingin man o wala, gumagawa ka ng tama at mabuti dahil ikaw ay nilikha ng Diyos bilang mabuti. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil po sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus ay tila paulit-ulit na nagpapaalala. At ano ang mga salita ni Jesus sa ating ebanghelyo? Mga mapagpaimbabaw. Bakit? Dahil tinutukoy niya ang mga Pariseo at mga Eskriba na mabuti sa harap, pero anong sabi ng Panginoon? Parang libingan, puting-puti ang labas, pero ang loob, nabubulok, puno ng patay. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, tandaan po natin ito. Alam ng Diyos kung laman ng puso natin. Alam ng Panginoon ang tunay na pagkatao natin. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay patungkol sa atin. Kaya nga, tandaan natin, kung akala natin walang nakakakita sa atin, sa mga panahon na pinipili nating gumawa ng mali, nagkakamali ka. Dahil ang Panginoon, lagi kang nakikita. At kung lagi kang nakikita ng Panginoon, malaking hamon sa iyan na dapat sa lahat ng oras at pagkakataon, nandoon ang pagpapakabuti. May nakatingin o wala. Pero tandaan mo nga, laging nakatingin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya dapat mga kapatid sa araw na ito, ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon, panindigan natin kung paano tayo nilikha ng Diyos. At paano tayo ulit nilikha ng Diyos? Bilang mabuti. At sana sa lahat ng pagkakataon, ating sambitin at dapat nating alalahanin na dapat tayong nagpapakabuti. May nakatingin man o wala. Sa pagpapatotoo natin sa ating sarili, alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Kaya dapat din natin sa mga pagpili natin sa ating buhay, dapat ito'y maging totoo. Dahil ang pagpapakabuti ay hindi pagiging makasarili, kundi ang pagpapakabuti ay pagbibigay papuri sa Diyos. Amen.